Hello, good morning, church. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Amen. Amen. Are you blessed? Di ba? Ang sarap po na ating pag-aawitan. And of course, we would like to thank yung ating praise and worship team for leading us today. It's second Sunday of the first month of 2024. Kaya muli po batiin natin ang bawat isa ng isang maligaya at masaganang bagong taon. Yan. Habang hinihintay po natin ating mga kapatiran pa at gusto natin batiin, alam ko marami na pong nanonood online. So thank you po for joining us today. And hindi natin kakaligtaan, we would like to mention, ito special mention sa ating mga kapatiran. Sa Gospel of Grace and Truth, sila po ay naka-hook up sa atin. It's second Sunday of the month. So mga kapatid, alam ko medyo marami kayong pinagkakaabalahan sa araw na ito, but thank you once again for joining us. Every second Sunday po of the month ay kasama natin ang Gospel of Grace and Truth. Binabati natin ang ating mga kapatiran dyan. It's been almost 2 months. Naku, hindi na tayo nagkikita-kita. And we hope to see you on last Sunday of this month kasi meron tayong Solution 101. So mga kapatid, good morning from us dito sa Las Piñas. And we're hoping na one of these days, kasi meron silang ginagawang moving out ngayon for 1 month, ay magkakaroon ng renovation ng kanilang church. So, why not? Join us dito sa Las Piñas, mga kapatid, di ba? Pwede ba yun, mga kapatid? Amen! So, mga nanonood sa atin dyan sa Taytay, good morning! At kami po yung nagpapasalamat once again for joining us. Kung sayang hindi nyo nakikita yung mga outfit ng aming mga kapatiran dito sa church, ay talaga naman, daig po ang inyong tagapagsalita sa umaga ito. Pwede bang batiin natin ang ating mga katabi? Sabihin mo, good morning, church. Yan, no? Di ba? Napakasarap po talaga na tayo po magsama-sama sa sambahan, sa ating church. Because sabi nga ng Biblia, and I will dwell in the house of the Lord forever. The safest place is the church. Amen and amen. So excited na po ba kayo for the Word of God? Ako excited na dahil sususugan natin yung sinimulan natin last Sunday. At we're still inviting you, mga kapatid, it's not yet late. Kung gusto niyo po kaming samahan online or on-site, I should say, kami po ay narito sa Unit 114, Tia Maria Building, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. So kung kayo po ay gusto nyo may mga bagong makilala, nako, ay talaga namang hindi po kayo magkakamali. Masarap pong makapiling ang mga kapatid natin sa Panginoon. Amen. Amen. At simulan na po natin ating mga pag-uusapan. Siyempre, tayo po muna ay mananalangin. Samahan niyo po ako. Aming Diyos, muli po maraming salamat. Once again, at kami po ay dinako mo sa aming sambahan para pakinggan na iyong salita. Purihin ka, O Diyos, dahil sa aming pag-aawitan pa lang kanina, hindi na po magkamayaw yung aming damdamin na aming kalooban, aming kaluluwa, sa kamanghamanghang mga ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. At sa pamagitan po ng iyong bugtong na anak, ay isinakatuparan po ang iyong paki at kalooban. At kaya naman, Panginoon, kami po ang mga napagpala nito, O Diyos. At tulungan niyo rin po kami, Panginoon, sa araw pong ito. Sa amin po mga pag-uusapan, mensaheng galing mismo sa inyo. Panginoon, mailahad at maipahayag ko po ng malinaw ang iyong salita. Nang sa gayon, patuloy po kami mamangha sa yaman ng iyong biyaya. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. At muli po, welcome to Solution Grace Church, and my name is Laverne Ducot. At muli po binabati natin lahat ng ating mga kapatiran. Kung kayo po ay first time na napadako po sa ating pananambahan or sa ating church, pakilagay po sa ating comment section, #first-time or first-timer. Dahil gusto po namin kayo makilala ng lubusan. Alam niyo, meron tayong dapat bisita sa ngayon, but hindi sila nakarating. And we're praying na maayos na ang kalagayan ng ating kapatid. Hindi ko nababanggitin. At alam ko, soon and very soon, makakapiling natin sila. So, salamat po. At kayo po'y kasama namin online. And today, ay bilang pagsisimula, gusto ko pa magkaroon tayo ng review sa ating mga pag-uusapan because last Sunday was our Vision Sunday. Remember?
ay binigay po natin yung ating theme for 2024. Bakit tayo may theme? Para meron po tayong panuntunan na nilalakaran at makita po natin na malinaw saan tayo dadalhin ng salita ng Panginoon. At kung papansin niyo po ay 2 Sundays na natin inaawit yung awiting babalikan mo ako. Sino po dito excited na babalikan tayo ng Panginoon? Amen! In John 14:27, sabi ng Panginoon, I will come back again and receive you unto myself. Dahil gusto niya, kung nasa saan ako, gusto ko naroon ka. Amen. Di ba? Yun po ay ang pinakamasarap na pangako sa atin ng Panginoon. I will come back again. And that's why ay sinulat ko po yung awiting ito na babalikan mo ako. Akala nung iba, nung sinulat ko yung song na ito para sa mga bigo, para sa mga iniwan ng kanilang mga minamahal na kasintahan. Well, hindi po. Ito pong pagbabalik ng ating Panginoon, tayo po ay ililigtas mula dito sa magulong mundong ito. At ang pinakamainam po dito, sabi muli ng Panginoon, dahil gusto niya, kung nasaan siya, naroroon tayo. Amen. Because heaven is not heaven without Jesus. Amen? So ngayon po pag-uusapan natin at para po sa kabatiran po na ating mga nanonood, last Sunday po once again was our Revision Sunday wherein we gave you yung ating theme for 2024. So alamin po natin ang ating theme. But ito po yung ating pag-uusapan sa araw pong ito. It's all about trusting God's heart. Sana gumana yung aking clicker. Yan. Trusting God's heart. Alamin po natin sa umaga pong ito, ano ba talaga nilalaman ng puso ng Diyos para sa iyo? Siya pa ay nag-uumapaw sa disappointment. Siya ba ay nag-uumapaw sa galit? Ang puso ba ng Diyos ay nag-uumapaw sa puot? O baka naman siya po ay nag-uumapaw sa pag-ibig at pagmamahal? Hindi mo lang siya hinahayaan. So dito po iikot ang ating mga pag-uusapan. But of course, as promised, tayo po muna ay magbibigay po na mabilisang baliktanaw sa ating mga pinag-usapan last Sunday. So ang atin pong theme for 2024, kung bakit po natin inaawit for 2 Sundays na yung babalikan mo ako, it's Occupy Till I Come. So habang hinihintay natin ang Panginoon, ano ba yung dapat natin ginagawa na marapat po ang ating buhay ay naipapahayag natin yung ating pagsamba sa Panginoon. Because as believers, inaasahan po tayo na makita po ng mundo ng ating pong bawat pagkilos at paggalaw ay nagbibigay po ng luwalhati sa Panginoon. Hindi po tayo nagbibigay ng kahihiyan sa pangalan ng Panginoon. Tayo po once again ay nagbibigay ng luwalhati. Ibig sabihin, bawat kinikilos natin, ginagawa natin, kapag nakita tayo ng mga unbelievers, napapawaw sila. Grabe ka? Anong meron ka? Ibabalik natin ang sagot sa Diyos. Biyaya ng Diyos. So ang napapapurihan, ang Diyos. Hindi po tayo yung tipong pinapahiya natin ang pangalan ng Panginoon. Yun po ang sistema. Yun ang ginagawa natin every single day dito po sa mundong ibabaw. Kaya po sabi ng Panginoon in Luke 19:13, Occupy till I come. And of course, bilang pagbabalik tanaw, tayo po bilang mga mananampalataya, God wants us to engage, evangelize, and of course, para pag nangyari po itong dalawang ito, papunta na tayo for the expansion of God's kingdom here on earth. And I give honor sa sinabi ni Kuya Gio I think it was yesterday or last Friday, na in Jesus' name, magpa 500 plus na tayo sa members. Amen. Amen. That's for 2024. Alam niyo po yung mga salita natin talaga, would you believe na kayo po yung nagpa-prophesy? Kaya talagang pag meron tayong kwentuhan sa GC natin, talagang I say amen to that. Kaya mga kapatid, meron tayong GC. Nako, sama po kayo doon. Masarap ang kwentuhan doon. At pag meron mga pinoprophesy yung ating mga kapatiran, because tayo po bilang mga nasa New Covenant of Pre-Grace, ang sinasabi natin mga prophecies, mabubuti. Eh sinasabi nila, puro kayo mabubuti yung sinasabi. Yes, because tayo po, ang ating pong righteous foundation, bakit mabubuti po yung pinaprophesy natin? Because pinanggagalingan natin, it's all of the finished work of Christ on the cross. Wala na pong pangit makalipas ng krus. Amen. Yun po ang mga hula, bibigay natin mga deklarasyon under the New Covenant of Pure Grace. Amen, church. So, ang atin pong theme may kasama engagement dapat. At pag tayo po nagkaroon ng engagement sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, makakapag-evangelize na tayo. And then, for the expansion of God's kingdom
here on earth. Isa-isahin po natin mga pinag-usapan natin last Sunday, the 3 G's of worship. Binigyan ko po ng mga katagang nagsisimula sa letter G ang atin pong pagsamba. Para hindi kayo mahirapan, ano ba yung pagsamba na gagawin ko, Pastor, for 2024? So binigyan natin ng mga salitang ito. The first one is gesture. Ano yung ating pagkilos bilang pagsamba sa Panginoon? Worship is making time for God by engaging yourself with Him through prayer, reading, and studying His Word. Nung nakalipas na 2023, ay medyo kinulang po kayo sa panahon sa Panginoon. This time, please make a decision. Kung meron po kayong mga ginawang mistake in the past, huwag na po natin ulitin. Sabi nga ng kasabihang nabasa ko kahapon, yun daw, doing the same mistakes, hindi na raw mistake yun. Decision na yun. Di ba? So, dapat magpalit tayo ng pag-iisip. So, worship is making time for God by engaging ourselves with Him through prayer and reading and studying His Word. Alam niyo po, ang Panginoong Hesukristo, nung siya po ay nagmi-ministeryo sa lupa, hindi po siya busy. For 3 years, ay talaga namang naging productive ang Panginoon. And talagang gumagawa siya ng oras para sa kanyang Ama, para makakaroon po sila ng usapan. Amen. Luke 5:16, but Jesus Himself would often slip away. Tinignan ko po yung slip away. Kuya Albert, sa ibang translation, umiiska po ang Panginoon, kahit maraming tao, to the wilderness and pray. Gumagawa siya ng paraan. Hindi mo maririnig sa Panginoon, ay busy ako, hindi pwedeng ganoon. Alam niyo ba, once again, ano ibig sabihin ng busy? B-U-S-Y, being under Satan's yoke. Tayo po, we have all the time in the world. Because tayo po yung mga diligent workers ng Panginoon. Marunong tayong magkaroon ng time management. Kaya hindi po natin sinasabi, busy ako. Because you are no longer under Satan's yoke. Kaya hindi tayo busy. Amen? So, please, find time. Ngayong 2024, find time. Or find more time. Make a time. Talagang gagawa ka, magdidesisyon ka para sa Panginoon. Amen. Alam niyo po kasi, sinasabi ng ibang tao, no, na alam niyo, mahirap kasi sa inyo mga grace receivers, puro kayo pananampalataya. Hindi po. Yung aming pong pananampalataya, nakikita rin dapat sa gawa. For example, meron pong lumapit sa akin, Pastor, nahihirapan ako talaga na gumawa ng decision for God. Sabi ko, alam niyo po, ang sabi ng Biblia, siya po ang magsisimula, siya ang magsisimula, siya ang magwawakas. Pero yung gitna, you have to cooperate with God. Halimbawa, may pinagpipray po kayo. Pag hindi po kayo nakipag-cooperate sa Panginoon at lagi pa rin po kayo nakahiga, Lord, halimbawa, gusto kong mag-search. Panginoon, please. Pero nakahiga ka lang, ang magsisimula po si Lord, bibigyan ka niya ng biyaya, ng lahat ng tools. Siya rin po ang tatapos, pero you have to cooperate with God. Kailangan po tayong magdesisyon. Bukas, gigising ako maaga because I want to be in the house of the Lord. Tingnan niyo po yung talatang ito, Romans 12 verse 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, ang sabi ng Panginoon sa atin, simple lang. Huwag kayong magpadaloy sumabay sa daloy ng mundong ito. Now, nasa atin po yung decision. Sa atin pa rin. Tingnan niyo po yung word dito na renewing. Sino pang magpapalit ng isipan? Tayo. Sa wikang Griego, it's anakainu, doing the opposite. Kung noong 2024, talagang hindi ka natayo, pero this time, may decision ka na. Ang Diyos po magsisimula, siya magwawakas, pero ikaw po makikipag-cooperate by making a firm decision. Yes, Lord. Talagang magkakaroon na ng pagbabago sa araw na ito. Amen and amen. Now, dito tayo sa Hebrews 12 verse 2. Tingnan niyo po ito. Pakilagay nga mga kapatid sa Hebrews 12 verse 2. Tingnan po natin bilang patunay na ang Diyos po nagsisimula, siya rin po nagtatapos. Pero dapat makipag-cooperate tayo with God. Looking unto Jesus. Kanino tayo nakatingin? Sa ating Panginoon. Hindi sa ating sarili. The author and finisher of our faith. So siya po yung nagsisimula, siya rin yung nagwawakas. Pero sa atin po, yung gitna, ito yung responsibility natin. You have to cooperate with God. Amen. So that's number 1, gesture. You have to make time for the Lord. Amen, church? Amen. This time, 2024, meron tayong bagong ministry, campus ministry. If you feel na kayo po'y kabilang doon, abay, bakit hindi? Galaw-galaw. Amen? At masaya po yung ministry natin doon talaga. Talagang
Si Kuya Emma, nakita ko yung kanyang galak eh. Nung nandun siya eh. Partida yun, nagka-campus ministry kami, walang boses si Eman. Pero kita ko hindi siya umi-effort talaga, nag-i-enjoy siya. Amen. So praise God sa buhay ni Kuya Eman. Number 2G of worship while waiting for Christ's coming. Ito po yung tinatawag na gifts. Worship through evangelism by using your God-given gifts to lead more people to Christ. So, wag yung sasabihin, kasi, Laverne, wala naman akong gift eh. Di ba last Sunday, na-discover natin, si Brother Bob, feeling tsaka si Kuya Marvin. Nasaan si Kuya Marvin? Wala eh. Bro, iniiwan ka na naman. Itatayo natin yung ating dance ministry. Oh, di ba? Now, gagamitin yung buhay natin para mas marami tayong mayakag na mga kaluluwa sa Panginoon. Bakit? Malapit nang bumalik ang Panginoon. Amen. 1 Peter chapter 4, verse 10, as each has received a gift. Yung po bang received ay tatanggapin pa lang o natanggap na? Natanggap na, past tense. Use it to serve one another. So, sayang naman yung mga gifts po ninyo. Kung meron kayong gift ng pag-exhort ng message dito, why not? Para hindi po puro ako lang nakikita dito. Maganda, tayo po'y lumalago sa salita ng Panginoon. Now, tuloy natin pagbabasa. As good stewards of God's varied grace. So, yung pong kaloob na ito ay biyaya pa rin ng Panginoon sa atin. Use it para hindi po mangalawang. And then, Romans chapter 12, verses 5 to 6a. So sino yung we dito? Believers like you and me. Being many, ang dami natin mga kapatid, are one body in Christ and individually members of one another. Tayo po'y bahagi ng bawat isa. Importante po kayo. Kagaya kanina, kung wala si Ate Lace, hindi niya binigay ang kanyang God-given gift, hindi ko po kayang mag-lead ng worship. Hindi po ako tinawag ng Panginoon doon. Amen? So mas mainam siyang nilagay ng Panginoon. And praise God, she is very willing to be used by God. Ginagamit niya. At salamat din po sa ating mga musicians. Si Kuya Aves, si Gab, si Arian, si Kuya Jetro. Wow. And of course, si Kuya Albert din. Kasi ito yung gift nila eh. Pansinin nyo kanina habang kumakanta si Ate Lace, si Kuya Albert, sila Aves, pag tumutugtog dito, walang ka-effort. Si Gab, pag nagda-drums, anong ginagawa niya? Nagpi-play siya ng drums. Bakit hindi work ng drums? Nagpi-play because walang kahirap-hirap yun. Si Arian, pansinin nyo, walang ka-expression yung mukha, pero kita mo, gumagalaw yung daliri. Nandiyan ba si Arian? Di ba? Cool na cool. Pero tama yung pinipindot, pero may mukha, di ba? Relax na relax. Why? Kasi gift po ito. So alamin natin kung ano yung gift na meron kayo. Amen? So use it para hindi po yung kalawangin. Amen. So that's number 2. Gifts. Number 3. Dito na tayo. Dito muna tayo. Verse 6 pala. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. Iba-iba po yung mga gifts natin dito. Amen. Meron po marunong sumayaw, meron marunong kumanta, meron po marunong mag-exhort, mag-preach, o mag-lead po dito, mag-host. Abay, bakit naman? Hindi natin gamitin lahat. Amen, church? Amen. Yun na, nandiyan na si Arian. Buti na lang. Wala kanina. Number 3, gems. Ano po ibig sabihin ng gems? In other words, treasures. Yung inyong mga kayamanan. Now, our giving should be viewed as an act of worship. Ito po ay hindi compulsory. Because giving, it's a revelation. Hindi po natin pinipilit sa church. Kung sino lang po may revelation. Now, kung nakikita niyo po that giving is an act of worship unto the Lord, talaga pong hindi mahirap para sa atin. Bakit? It's for the expansion of God's ministry on this earth. So yung pong pagbibigay natin ay hindi po kayo malulugi talaga. Alam niyo kung bakit? Meron pong verse sa Bible that Jesus is really encouraging you to give. Ano pong pangako ng Panginoon sa atin? Sabi niya, dito muna tayo sa Luke 6:38. Tingnan niyo po ito. Give. Sabi nga ni Ron Quinoli, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Now, bakit sinasabi ng Panginoon na when you give, it will come back to you? Masama po bang... Now, let me ask you this. Pag nagbigay kayo sa Panginoon, masama ba na maghintay ng return? Yes or no? No. Sinabi niya dito when you give,
it will definitely come back to you. Kasi po marami po mga relihiyon ngayon, maraming churches, sinasabi nila, huwag kang naghihintay ng pagpapala ng Diyos pag nagbigay ka. Napaka-plastic mo, kapatid. Mismo ang Panginoon, sinabi niya, when you give, it will come back to you. Bakit babalik sa'yo yan? Good measure, press down, shake it together, para makapagbigay pa po uli. Para gamitin tayo ng Panginoon. At alam niyo po ba, lahat po na nagbibigay sa Panginoon, hindi po pinagkukulang ng Panginoon. Lahat po ng binigay niyo, ito po yung manifestation. Wala po sa bulsa ni Mr. Dukot. Ako po yun. Ito po ay binili natin ng mga kagamitan dito. Kaya po maganda po yung tunog natin online. It's because of your giving. Amen. Bakit? Gusto po natin mag-expand pa ang gospel. Magkaroon ng expansion of God's kingdom. Kasi kung hindi po maganda yung gamit natin, hindi po makakapanood yung mga kapatid natin online. Hindi po kayo nakaupo sa silyang yan. Na mas maganda nga pagdating ng panahon, mas maganda pa yung silyang uupuan ninyo. At lilipat tayo sa mas malaki pang lugar. Amen! At pupunuin ko kayo, tig isang aircon kayo para hindi kayo pagpawisan. Amen? Now, ito pang paalala sa atin. It's a revelation once again, mga kapatid. Kung kayo po nanonood online, if you feel like supporting po itong ating ministry, why not? Wala pong problema. Because Jesus promised, when you give, it will come back to you. Actually, yung babalik sa'yo, siksik-liglig at umaapaw pa. Talagang kailangan po press down. Kasi umaapaw Ang dami. Wala kang magagawa. Ganun po ang Panginoon. Nagre-reward po siya. Hindi lang siya rewarder. Siya po ay nagbibigay pa ng biyaya. Alam niyo po yung reward sa Tagalog, gantimpala. Pag may ginawa ka, gagantihan ka niya ng pagpapala. Yun po yung gantimpala. Pero hindi po natatapos doon ng Diyos. Meron din po siyang biyaya. Kahit wala kang ginawa, babalik sa'yo na mas matindi pa. Amen. Wala kang magagawa Ganon po kabuti ang ating Diyos. And Proverbs 3 verse 9 tells us, honor the Lord with your wealth. Take note of the word honor. Honor the Lord with your wealth. Now, let me ask you, sino po nagmamayari ng pera nyo? Kayo o ang Diyos? Talaga? Pero minsan, di ba, ang kilos natin, parang, Lord, akin to Ngayon, maganda po, ipakita natin sa ating mga gawa. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your crops or income. May mga nagtatanong po sa akin, Pastor, pa nagbigay ba ako neto or gross? Depende rin po kung ano gusto nyo tanggapin. Net or gross. It's up to you. Di ba? Ganun lang yun Now, pag nag-promise po ang Panginoon, you have to believe it. Kami po ay buhay na patotoo. Iniiwan ko na po ang showbiz. Full-time pastor na ako. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Amen! Amen! Because promise niya po ito Yung first fruit po dito, hindi po yung pag dumarating ang buwan ng Enero, binibigyan nyo lahat ng pera nyo sa church. Hindi po yon. Mali po yon. Hindi po ako nag-agree doon. Kasi kailangan nyo magbayad ng kuryente, kailangan magbayad ng Maynilad. Paano yan pag naputulan kayo? Yung first fruit po na sinasabi ng Biblia, it's just the 10th part of your income. And sa labas po ng 10%, ang tawag po dito ay offering na. May sistema po ang Diyos Wala kayong magagawa. Ganon po kahusay ang Panginoon. So these are the 3 G's of worship. Habang hinihintay po natin ang ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, pinapakita po natin. In-occupy po natin ang mundo by giving glory to Jesus by our time, that's engagement. Yung atin pong gifts, that's evangelism. And of course, yung ating pong mga gems, yung ating treasures for the expansion of God's kingdom. Galing. Yun naman po yung 3 E's ng ating theme. Engage, evangelize, and expand. Galing, no? May sistema po ang Panginoon. Amen. And today, tuloy-tuloy po tayo sa ating mga pag-uusapan. Ito po yung ating question for today na pinag-usapan natin. Actually, dito yung ating main question for today. Isa naman po sa mga questions po ito. Naalala nyo last Sunday, tinanong ko kayo, what is the difference between obedience or obeying and honoring? Di ba? Naalala nyo last Sunday? So ito po yung difference nila sa isa't isa. Yung to obey means to do as one is told. Sumusunod ka dahil merong utos. Yung honor naman po, it means to do even without a commandment. Gumagawa ka, nag-i-initiate ka na mabubuting bagay para sa Diyos at para sa iyong kapwa-tao, that's the cross, even without a commandment. Wala pong nag-uutos sa iyo.
Si Moses po, nung siya'y nabubuhay, he was obedient because, alam niyo na, maraming utos binigay sa kanya ang Diyos. So, sumusunod siya dahil may utos. Si David, kakaiba. Kaya po ang turing ng Biblia kay David, the man after God's own heart. Nag-i-initiate po siya na mabubuting bagay for the Lord. Gaya po ng sabi niya, gagawa ako ng templo for you, Yahweh. Wala pong utos yun. Ngayon, anong tawag po doon? Naku, ang taas po na uri ng worship nito. Honor. Sa Tagalog ay pagbibigay ng karangalan. Amen. So tayo po mga nasa biyaya, hindi lang tayo sumusunod. Kasi po maraming mananampalataya sa ngayon, sumusunod lang sila, obedient lang sila because may commandment. What if wala ng commandment? Tayo po, kahit po wala na pong bisa, yung lumang kasunduan ng kautusan, tayo po ay gumagawa pa rin ng kabutihan. Why? Because we are under grace. Hindi lang tayo nag-obey. We are giving honor. Remember kanina sa Proverbs 3 verse 9? Honor the Lord with your wealth. Even though walang kautusan, pero ang puso mo, gusto mo magbigay sa Panginoon because gusto mo maraming taong maligtas at lumaki pa ang gawain ng Panginoon dito sa lupa. Anong tawag doon? Ino-honor natin. Wala pong nagbibigay sa atin ng utos. Yan po yung mga mananampalataya under grace. Kasi po ang mga mananampalataya sa ngayon, divided into two. Really. May mga mananampalataya, I believe, nung tinanggap po nila ang Panginoong Hesukristo bilang kanilang Diyos, Panginoon na tagapagligtas. Pero, sila pa rin ay nagpapasailalim ng lumang kasunduan ng kautusan. Ito po yung mga taong, mga mananampalatayang under law. So, they obey because meron pong commandment. Pero tayo po, itong kaibahan. Naniniwala tayo, kahit wala na pong bisa ang lumang kasunduan ng kautusan, it's written in Hebrews 8:13, mga kapatid, ang lumang kasunduan po ng kautusan ay paso na. Outdated na, obsolete na, nakalagay po sa Bible yan. But still, gumagawa tayo ng mabubuting bagay, nag-i-initiate po tayo, nagkukusa tayo because we believe that we are under grace. Hindi ka ba inuutusan ng Diyos? Gumagawa ka ng mabuti. And I honor, hindi ko na pababanggitin, mga kapatiran natin dito sa church, marami po. Sila po ikusang nagdadala ng mga pagkain kasi gusto natin masaya tayo after church. And we honor those people. Amen? Amen. Palapakan natin. At mamaya meron tayong aawitan ng happy birthday to you. Actually, dalawang happy birthday to you. Dalawang may birthday. Oo. At tatlo ba? Ay, may tatlo pala. Sino isa? Ay, oo nga pala. Tatlo may birthday. Ay, talaga naman. Sila po yung talagang makikita natin ang buhay nila sa ilalim ng biyaya. So, nakita nyo na yung difference ng obedience, obey and honoring. So once again, ang obedience po, sumusunod sila because may kautusan o may utos. Amen. Pero yung honor po, kahit walang utos, gumagawa ka, nagkukusa ka ng mga mabubuting bagay. Na kung kayo po ay isang mananampalataya at pakiramdam mo, alam mo, Pastor, marami na akong ginawa sa buhay ko. Naglingkod ako all my life to God, pero anong mapapala ko? Alam mo, ito po ay tanong po na maraming mananampalataya. But the truth is, hindi naman natin talaga binigay ang lahat sa Panginoon eh. Alam mo ba kung sino ang nagbigay ng lahat? Ang Diyos sa atin. Because nung binigay po niya kanyang bugtong na anak, yun po ang kanyang lahat. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, binigay ko na sa iyo ang lahat. Anong mapapala ako pag sumunod ako sa iyo? Kasi minsan po yan, tinanong din ni Apostol Pedro, alamin natin kung ano yung magandang sagot sa kanya ng Panginoon. But before that, bago tayo tumungo sa kwentong yan, o isang talinhaga, matatagpuan sa Matthew chapter 19 until 20, at sagutin muna natin yung ating question for today. Paano mo ipinadarama sa Diyos ang iyong pagmamahal? Sa pamamagitan ba ng pagsunod, obedience, or sa pagbibigay ng karangalan o pagpaparangal or pag-honor? Ganda ng tanong natin, mga kapatid. Kasi po maraming churches today, I have nothing against it. Sinasabi na laging, dapat sumunod ka sa Panginoon. Maganda po yan, pero may mas mataas palang uri ng pagsamba sa Diyos. Ito po yung pagbibigay ng parangal sa Panginoon. Nag-i-initiate ka. Hindi ka lang gumagawa ng mabuti dahil may nag-uutos eh. Naalala ko nung bata pa ako, yung mami ko, pag inuutusan yung ate ko. Alam niyo, ito masakit sa mga bunso. Sino dito yung mga bunso? Diba? Yung ate ko, dalawa lang kami. Uutusan niya yung ate ko. Ay, nung uutusan ng mami ko yung ate ko. Tapos ngayon, pag nakita ko ng ate ko, ililipat sa akin. Sabi ko sa kanya, para kang si Moses.
Ano ako, si Aaron? Di ba, laging gano'n ang papel ng mga bunso, ano? So, pag inutusan, susunod. Kasi nga may utos. Pero alamin natin, paano mo ipinapadama bilang isang mananampalataya ay yung ganap na pagsamba. Mataas na uri na pagsamba sa Diyos. Pagsunod o sa pagbibigay po ng karangalan sa Diyos. So ito na po yung talinhaga na pag-uusapan natin. Na tinanong po once again ni Apostol Pedro, at ito rin po ang tanong na maraming tao, Panginoon, binigay ko ng lahat ko sa iyo. Anong mapapala ko? I have given everything to you, O Lord. Anong mapapala ko sa iyo? Sabi niya po dito yan sa Matthew 19 verse 27. Then Peter answered and said to Jesus, "See, we have left all and followed you." Grabe, no? Ang tindi nung sinabi ni Apostol Pedro. Iniwan na namin lahat. Sinabi niya na pa sa Panginoon to, Lord, ginawa ko na ang lahat, iniwan ko na para sa iyo. Therefore, what shall we have? Medyo sa akin, binabasa ko to, parang masakit para isabihin mo to sa Panginoon. Pero sa totoo lang, di ba, sabi ko nga po kanina, wala namang gumawa nito na tao eh. Tayo, di ba, minsan sinasabi natin, Panginoon, binuhos ko na, ibinigay ko na sa iyo ang buhay ko, buong buhay ko. Pero the truth is, hindi na natin binibigay lahat ng buhay natin sa Panginoon. Isa lang po ang nagbigay sa atin ng lahat, ang Diyos. Binigay niya kanyang bugtong na anak. But still, hindi niya tayo sinisisi. Hindi niya sinasabing, ano ka ba? Binigay ko na nga ang bugtong kong anak sa iyo, ganyan pa igaganti mo sa akin. Walang gano'n ang Panginoon. Pero si Pedro, kabilang po tayo, ganito rin ang mga statements natin. Lord, we followed you and have left everything. Now, what shall we have? Ito po ang magandang tugon sa kanya ng Panginoon. In verses 28 to 29, basahin po natin na talagang mai-inlove kayo sa Panginoon. Kung kayo po ay kagaya ni Pedro, parang feeling mo, Lord, ang binigay ko na lahat sa iyo, pero bakit wala pa rin? Now, ito po, baka lang hindi ka lang aware na nasa sayo na binigay na sa iyo lahat ng Panginoon. Amen. Actually, binigay na talaga lahat ng Diyos sa iyo ang pangangailangan mo. Because when you have Jesus, you have everything. Amen? Sabi po ng Panginoon dito, bilang kanyang tugon kay Apostol Pedro at sa lahat ng kanyang mga disipulo. And I believe ito rin po ang tugon ng Panginoon sa atin. This is for us. Okay? Sino pong kausap dito ng Panginoon? In Matthew 19 and in Matthew chapter 20 din. Tayo po mga mananampalataya. Okay? I hope po na ilatag ko po ito sa inyo. Assuredly, I say to you that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of His glory, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone, ito po yung para sa atin, kasi kanina yung verse 28, especially for the 12 disciples. And everyone who has left houses, iniwan mo ba bahay mo? Iniwan mo ba mga kapatid mong lalaki at babae? Or father, or mother, or wife, or children, or lands? For my name's sake, shall receive 100-fold and inherit eternal life. Mga kapatid, this is really important. Kung feeling mo, naglingkod ka sa Panginoon, huwag kang mag-alala. May gantimpala po iyan. Amen. Hindi po makakataka sa mata ng Diyos para hindi ka pagpalain. And once again, hindi lang po rewarder ang ating Diyos. Grace giver pa po siya. Amen. Yung grace po, mas matindi yun. Wala kang ginawa, pero meron ka natatanggap. Undeserved favor po ang tawag dito. Now, dito po tayo. Alamin natin para matugunan natin yung tanong natin kanina. Ano yung pinakamatinding gesture po natin ng pagsamba para maipadama sa Diyos yung ating pagmamahal? Is it through obedience or honor? Or giving honor to the Lord? Isa pong napakagandang talinghaga ang mababasa natin sa pamagitan po ng isang landowner at saka ng mga workers o mga laborers. It's found in Matthew chapter 20. Actually, ito po yung mula verses 1 until 16. Sundan po natin yung kwento para ma-appreciate natin kung gaano kabuti ng landowner sa kanyang mga laborers. Well, yung landowner po dito, it's a type of Jesus. Okay? Siya po yung nag-initiate, siya yung lumabas ng kanyang tahanan. Now, it's a picture of lumabas po ang Diyos sa kanyang tahanan, nagkatawang tao, siya po yung naghanap sa atin, siya yung tumawag at nag-invite na magtrabaho sa kanyang ubasan, sa kanyang vineyard. So sundan po natin yung kwento. Isa-isahin po natin yung mga verses. So dito na tayo sa Matthew verse 16 muna tayo. Because in this verse, Jesus reiterated Himself. Ang sabi niya, so the last will be first,
and the first last. Yung mga nahuhuli, iuuna niya. Yung mga nauuna naman, ihuhuli niya. And then, meron pa maganda pong sasagutin tayo mamaya. Ano ibig sabihin ng, for many are called but few chosen? Ito ba ay may kinalaman sa ating kaligtasan? Kasi pangkaraniwan, ito pong talatang ito ay ginagamit minsan ng mga relihiyon bilang panakot sa mga mananampalataya. So, alamin natin, ano ba ang katotohanan talaga sa likod ng mga talatang ito. So, pag-uusapan natin. So, mag-start muna tayo sa verses 1 until 2 ng Matthew chapter 20. Ready na po kayo, mga kapatid? At sa mga nanonood sa atin online, ready na po ba kayo? Pakilagay sa ating comment section. Ready na! Ayan, para exciting yung ating usapan. So, paano ay pinadarama sa Diyos ang iyong pagmamahal? Sa pagsunod ba o sa pagpaparangal? Matthew 20 verses 1 to 2. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. Bakit po hinalin tulad ang kingdom of heaven sa isang landowner? Gaya na sinabi ko kanina, ang atin pong Diyos, iniwan po niya kanyang comfortable na langit. Lumabas, nagkatawang tao, para hanapin po tayo, tawagin tayo, para imbitahan sa kanyang ubasan. And that's why, gaya po ito ng kingdom of heaven. Ito po ang kaharian ng Diyos. Lagi po ang Diyos ang nag-i-initiate, siya ang initiator. Walang ginawa ang mga laborers po dito. So, ang bida rito talaga, yung landowner. Sabihin nyo nga po, landowner. Siya po yung bida dito. Amen. So, verse 2 po tayo. Now, when he had agreed with the laborers for a denarius a day. Yung pong denarius a day, it's equivalent, ito po yung payment talaga sa maghapong pagtatrabaho. He sent them into his vineyard. So, ito pong, tawagin na nating first hour group. Ang mga Hudyo po nagsisimula ang kanilang trabaho 6 in the morning. At natatapos po sila ng 6 in the afternoon or 6 in the evening. So nakita niyo po yan, no? From 6 a.m. till 6 p.m., that's how many hours po? 12 hours. So yun po yung pagtatrabaho ng mga Hudyo. Ang mga Pilipino nagsisimula ng 8 hanggang 5 p.m. Diba? Pero po mga Hudyo, 6 a.m. until 6 p.m. Okay? So tawagin po natin ng mga taong to, yung grupo ng mga taong ito, the first hour group. Sabihin nyo nga po, first hour group. Okay, malinaw So dito po, pumayag po silang magtrabaho sa ubasan ng landowner dahil meron silang agreement. May kasunduan. Now, bakit po kinailangan ng kasunduan? Kasi po itong mga grupo ng mga workers na ito, para makatiyak po sila na at the end of the day, babayaran sila. And then, they agreed. Ano po pinagkasunduan nila? 1 denarius. Magtatrabaho sila from 6 a.m. till 6 in the afternoon. So they agreed. And then, sabi ng talata, he sent them into his vineyard. So nagtrabaho na, nagsimula na. Okay, nasusundan niyo po ako? Okay, So ngayon, tuloy tayo. Verses 3 to 7. And he went out about the third hour and saw others standing idle in the marketplace. So yung third hour, kung yung kanina po yung first hour ay 6 a.m., yung third hour po, ito po yung mga manggagawa ng 9 in the morning. Okay? So, meron pong bagong grupo. Yung kaninang first group, 6 a.m. nagsimula. Itong bago pong pinuntahan ng landowner, nagsimula sila, 9 a.m. naman po ito. And so others standing idle in the marketplace. And then, nandito po yung magandang invitation ng landowner, who is of course, it's a type of Jesus Christ. Okay, So, sino dito yung mga laborers? Tayo po ito. Different groups po tayo dito. And said to them, you also go into the vineyard, and whatever is right, I will give you. So they went. So anong kaibahan nitong third hour sa first hour group? Yung first hour group po, may agreement para makasigurado sila na babayaran sila. Yung third hour group, wala pong agreement. In-invite lang sila ng landowner. Trabaho kayo sa akin. Sumunod po sila. Okay, nasusundan niyo po ako, mga kapatid. Tuloy po natin. Verse 5 na tayo. Again, he went out about the 6th. Ito na po yung the 6th to 12 noon group. Alas 12 na. So, sino pong nag-initiate na lumabas na naman? He went out about the 6th. So, siya na naman na naghanap, ang landowner. Yung mga taong ito, mga tambay to. Tayo, mga tambay tayo ng mundo. Wala tayong ginagawa. Mga tambay lang. And then, sabi ng landowner, kinausap din niya yung 9th hour group. Ito yung 3 p.m.
and did likewise. So, in-invite niya at wala pong kasunduan, pumayag, nagtrabaho. Okay? So, first hour group, may agreement para sure ball. Kailangan natin agreement para at the end of the day, babayaran nyo kami. Pumayag sila. Ano po ang pinagkasunduan nila? For how much? 1 denarius. Equivalent po yun ng, siguro yung minimum wage natin sa ngayon. Magkano po ang minimum wage ngayon? How much? 610. So, ganun po, para maintindihan natin. Then, yung third hour, which is the 9 a.m. group. Then, yung sumunod doon, yung 6-hour group. Yun po yung 12 noon. At saka yung 9th-hour group, which is the 3 p.m. Now, ito po yung third-hour group hanggang 9th-hour group, wala pong agreement. Pumayag sila. And then, kung mapapansin niyo po dito sabi ng Panginoon, and whatever is right, I will give you. Now, dito na tayo sa verse 6. And about the 11th hour, yung 11th hour, mga kapatid, tawagin natin silang the last group. Para bang naalala ko dito yung that's entertainment. Merong Monday group, may Tuesday group, may Wednesday group, Thursday group, Friday group. Naalala ko nung hindi naintindihan ng mga kabataan ito, no? Naalala ko yung pinsan ko, hello kay Ate Irene. Alam ko, fan niya ng Tuesday group eh. Tama ba, Mami? Anong day ka nun? Monday ka nun? Hindi, Manilyn. Hindi ba si Ate Irene kamukha ni Manilyn? Oh, di ba? Manilyn Reynes, ang peg eh. Pagdating ng Friday group, di ba, Ate Maisa, sama-sama yata lahat ng mga that's entertainment, di ba? Nandun si Kuya Germs para sa mga nanonood. Di ako nanonood, nababalitaan ko lang. So, ito yung ginawa ng Panginoon para makita natin. So, and about, balik tayo sa verse 6, still with Matthew chapter 20. And about the 11th hour, ito yung 5 p.m. group. Okay? Ang tawag sa kanila, 11th hour. Alam niyo po sa Biblia, tayo yung 11th hour. The last generation. Because we believe we are the raptured generation. Malapit na tayo sa 12th hour. 11th hour po ang tawag sa atin. We are the last generation. Malapit na bumalik ang Panginoon. Now, sabi dito ng talata, and found others standing idle. Tambay na naman. Ganito tayo. Nung tayo po hindi pa tinatawag ng Panginoon, mga tambay tayo. Walang kwentang buhay natin eh. And then, He said to them, why have you been standing here idle all day? Itong sabi ng mga tambay. Verse 7, they said to him, because no one hired us. Tayo to eh. Walang pumapansin sa atin. Feeling natin talaga, hindi lang feeling, it's true. All alone po tayo. Without God, wala tayo talaga. At walang pumapansin sa atin. Tayo po ito. And then he said to them, you also go into the vineyard and whatever is right, you will receive. Iba na sinabi dito ng landowner. Yung kanina po, mamaya babalikan natin, yung sinabi niya sa 3rd hour, 6th hour, 9th hour, at saka yung 12, ito lang pala yung tatlong groups na ito. Whatever is right, I will give you. Pero dito sa 11th hour, ang ibang sinabi niya, whatever is right, you will receive. Alamin natin anong kaibahan nun. Nakuha niyo yung point? Okay isa-isayin natin tuloy. Tuloy tayo. Now, isa-isayin po natin itong mga grupong ito para bang nanonood lang kayo ng That's Entertainment para po sa mga kasing-idaran ko dyan. The 6 a.m. or the first hour group para hindi kayo malito. So, nagsimula po yung trabaho nila 6 a.m. Okay? Yung susunod dito ay the 9 a.m. or the third hour group. Then the 12 noon or the 6th hour group. The 3 p.m. or the 9th hour group. And the 5 p.m. or the 11th hour group, which is the last group. Ito na yun. And I believe tayo po ito mga nasa biyaya. We are the rapture generation. Amen and amen. So dito po tayo, Matthew 20 verse 2. So balikan natin yung first hour group. Kinailangan po ng first hour group ng kasunduan. Ito po yung mga tipo ng mga mananampalataya ngayon na nagpapasailalim sa kautusan. Sumusunod sila dahil may utos. Nakita niyo po yung difference doon? So ano po yung napagkasunduan nila dito? Bakit pumayag yung first hour group? Na sila po ay tatanggap ng 1 denary or 1 denaryo makalipas na isang buong maghapong pagtatrabaho. So gaano po katagal yung buong maghapon? From 6 a.m. until 6 p.m. That's 12 hours. Now, nagkaisa po ba sila? Nagkasundo? Yes. So walang problema dito yung landowner. Actually, ang gumawa ng agreement yung mga manggagawa. Okay?
So nagkasundo sila. Bakit kailangan po ng kasunduan? Ba't kailangan ng agreement? Mahirap na. Baka tayo takbuhan ng landowner. So hindi nila pinapaniwalaan marahil yung katapatan ng landowner. Kapag kayo po inasa kautusan, sinasabi nila, pag wala na ang kautusan, magwawala na ako. Hindi po totoo yun. Kasi yung mga nasa biyaya, kahit po pasuna ang lumang kasunduan ng kautusan, binibigyan pa rin po natin ng karangalan ng ating Diyos. Hindi dahil sa may utos, kundi dahil mahal. Alam natin, una tayong minahal ng Diyos. At dahil alam natin, mahal na mahal tayo ng Diyos, wala kang magawa, kundi you will love Him back. Amen, church? Yun po yung epekto nun. Kapag alam mong mahal ka, nagmamahal ka rin. Amen. So, ito po yung kasunduan ng first hour group. Mga kapatid, pakilagay nga po. Yan. Now, when he had agreed with the laborers for a denarius, he sent them into his vineyard. Now, dito tayo. And, verses 3 to 7. And he went about the third hour and saw others standing idle in the marketplace and said to them, you also go into the vineyard. Now, tingnan niyo po sabi dito ng landowner. Dito sa third hour group, sa 6th hour group at saka sa 9th hour group. Sabi niya, whatever is right. Wala na pong kasunduan po ito, ha? Hindi na humingi ng kasunduan ng mga manggagawa dito. Pero ito pong sabi ng Panginoon sa kanila, whatever is right, I will give you. Ano po nakikita niyo dito? It's all about rewards. Whatever is right, kung ano yung nararapat, ibibigay ko ito sa inyo. Yun ang kasunduan nila. Again, he went about the 6th and the 9th hour and did likewise. So parehas sila. Yung 3rd hour, yung 6th hour, at saka 9th hour. Parehas lang. Whatever is right, I will give you. Pero kakaiba, ang sinabi ng landowner sa 11th hour group. Kakaiba. Kasi pag nagbabasa kayo ng Biblia, dapat makita natin yung big difference. Hindi lang basta dinaanan ng mata ninyo. Alam niyo po, nung inaaral ko po ito, I believe it's God's revelation. Hindi ko ito narinig sa iba. Sabi ko, Lord, thank you for this revelation. Meron kang binibigay sa amin, Panginoon. Now, tingnan niyo po itong susunod na talata. They said to him, they said to him, to the 11th hour group, because no one hired us, he said to them, you also go into the vineyard, and whatever is right, you will receive. Nakita niyo po yung difference? Nakita niyo, church? So once again, balikan natin yung 3rd hour, 6th hour at saka 9th hour, anong sabi ng landowner sa kanila? Whatever is right, I will give you. Ano pong nakikita nyo doon? It's a statement of reward. Kung anong ginawa ninyo, ibibigay ko to sa inyo. Now, nakita nyo po yung statement dito ng landowner sa mga kabilang sa 11th hour group o yung 5 p.m. group. Whatever is right, you will receive. This speaks of grace. Yung kanina, reward. Ito, grace. Bakit? Makita natin bakit. Kasi po kung titignan niyo po talaga, yung tinanggap ng mga nasa 5 p.m., isipin mo, 1 oras ka lang nagtrabaho. Anong tinanggap nila? 1 denaryo din. Kaya nga magre-reklamo, mamaya mababasa natin yung first hour group, lalo na, pambihira. 12 oras kami nagpakapagod dito. Naarawan. Tapos pares lang kami nang tatanggapin. Ito talaga biyaya po natanggap ng mga nasa 5 p.m. group. I believe tayo po iyon. Pansinin nyo, ang tao sa mundo, mga tao rin po na wala sa biyaya, mananampalataya I believe ligtas po sila. Pero they are operating under the old law-keeping covenant. Pagod na pagod po sila. Pero tayo, wow, this is grace. 1 oras lang nagtrabaho, pares pa ng kinita. Kaya pala sabi ng Panginoon, whatever is right, you will receive. Bakit? Ang mga grace receivers po, ang trabaho natin, recipient lang tayo. Wow! Hindi ba revelation yon? Now, iba rin po yung stand natin, of course, especially to the first hour group, iba rin po yung galaw natin sa 3rd hour, 6th hour, at saka 9th hour. Ito po mga taong ito, bagaman sabi ng Panginoon sa kanila, whatever is right, I will give you. It speaks of rewards. Kasi matagal din sila nagtrabaho eh. Tinapatan din ng Panginoon yung kanilang pagtatrabaho. Pero tayo mga kapatid, itong 11th hour or 5 p.m. group, nagtrabaho sila from 5 p.m. until 6 p.m. Ilang oras po sila nagtrabaho? 1 hour. Hindi ba yon? Wala kang kapagod-pagod? Tumanggap ka. The same amount that
Gagaya po ng mga 6 a.m. group. Now, tingnan po natin ito. Labor is hours of work, para malinaw. 6 a.m. to 6 p.m., that's 12 hours. Haba nun. Dito po sa Pilipinas, gaano katagal lang ang mga trabahador? 8 hours lang. Plus 1, 9. Ano naman yun di ba? Panahon ng pagkain natin yun. Ito, 12 oras ang trabaho. 9 a.m. to 6 p.m., that's 9 hours. Haba rin nun. Ito yung sinabihan ng Panginoon, whatever is right, I will give you. Reward po ito. 12 noon to 6 p.m., 6 hours. Haba pa rin. 3 p.m. to 6 p.m., mahaba pa rin, 3 hours. But, pagdating sa 5 p.m., 1 oras lang. Whatever is right, you will receive. Kasi nga po yung mga believers, mga grace receivers, recipient lang po tayo. Pansinin nyo, itong nasa 5 p.m., kanina nung nilapitan ng Panginoon in Matthew 20 verse 7, sabi nila, ba't kayo narito? Walang tumatanggap sa amin Diba? Now, if you see yourself na wala tayong kakayahan, ito pong ibig sabihin ng grace, nakikita mo sarili mo 0% me. 100% you God. Alam niyo po kasi ang puso ng Panginoon, kasi nung pagbibigayan na po ng sweldo, salungat po ito sa sistema ng mundo. Di ba sa mundo, di ba marami mga palabas ngayon na talaga namang pagalingan? Yung Idol Philippines, America's Greatest Idol, mga ganun. Kasi ang mundo, pinapakita ng mundo yung pinakamagagaling. Pero ang puso po ng Diyos, His heart is for the last, for the least, and for the lost. So dito, pagdating ng araw na oras ng sweldo, kasi same day lang, sino pong inuna ng Panginoon? Was it the first hour group, the third hour, the 6th hour, the 9th, or the 11th, or the last group? The last group. Sino yung last group? Mga nasa biyaya. Ito po yung mga taong sabi nila, walang tumatanggap sa amin Tayo to Kinikilala natin talagang agoy, talagang part ako ng mga nasa least, nasa lost. At mga huling-huli Panginoon. Pero sa Panginoon, inuna niya po tayo. Pag nakita niyo po sarili niyo sa harapan ng Diyos, Lord, I am nobody. I am nothing. Alam niyo sa Diyos, iuuna ka niya. Wow! Huwag po kayong sumabay sa mundong ito. Ang mundong ito kasi, dito sa mundong ito, mentras pinapakita mo magaling ka, titignan ka ng kapwa-tao mo. Pero, ano ngayon? Tao lang yun Pero kapag ikaw tinitignan ng Diyos, inuuna ka niya, yun ang mas matindi. Sabi ng verse kanina, binasa natin, Romans 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Renewing is anakainu. You have to do the opposite. Para hindi po kayo mapagod. Kung ang mundo po yung nagpapakapagod, pinupronta nila yung sarili nila, pabayaan mo sila. You have to do the opposite. Change your mind. Anakainu. Pabayaan mo sila mapagod ako, mag-i-enjoy lang ako. And whatever is right, sabi ng Panginoon, you shall receive. Recipient lang tayo. May nagtatrabaho para sa atin. Isipin mo yung first hour group, yung third hour, 6th hour, at saka 9th hour group. Marami nang natrabaho yun. Kaya nga, 1 oras na lang tayo nagtrabaho Meron pong verse sa Bible na ang kayamanan ng mga unbelievers, sa mga unrighteous, mapupunta sa mga righteous. Tayo po yun. Before the rapture will happen. Kaya huwag kayong magpagod. Kung ano pong ginagawa nyo lang trabaho, enjoy it with the Lord. Because the wealth of the unrighteous will come to you, righteous people of God. Amen. Kaya po huwag kayong magpakapagod sa kayamanan ng mundo. Papagod kayo. Papayag ba kayo, nagtrabaho kayo? 12 oras, 9 na oras, 6 na oras, 3 oras? O 1 oras lang? Gusto ko to. Because I am under grace. Now, tingnan niyo po, sabi ng Panginoon. So when evening had come, in verse 8 ng Matthew chapter 20, the owner of the vineyard said to his steward, yung steward po dito is a picture of the Holy Spirit. Sabi niya, call the laborers and give them their wages. Naku, masarap na panahon to, no? Bigayan ng sweldo. Beginning with the last to the first. Inuna yung mga 5 p.m. group. Inuuna tayo mga nasa biyaya, mga kapatid. And then, alam niyo kung bakit? Because God's heart, once again, it's for the least, for the lost, and for the last. Tayo to. Alam niyo, ginagamit po ng Panginoon yung mga maliliit na bagay, yung mga walang kakayahan, para hiyain po yung mga mayayabang sa mundong ito. 1 Corinthians 1:27, but God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. Alam niyo mga kapatid, hindi niyo po mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos kapag you feel like you are a self-made man. Kapag feeling mo, kaya ako narating itong lugar ko ito dahil mahusay ako, magaling ako.
Hindi niyo po mararanasan. Mapapagod kayo. Makakamit niyo na may 1 denary. Pero magtatrabaho kayo, 12 hours, 9 hours, 6 hours, 3 hours. Pero kapag nakikita mo ang sarili mo, mahina ako, Panginoon, I am nobody. I am nothing without you. Amen? Sabi po niya in 2 Corinthians 12 verse 9, and He said to me, si Pablo po ang nagsasalita dito, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. So the more mo inaamin sa Diyos, Lord, I am nobody, His grace, His strength is made perfect in your weaknesses. Kaya pala sabi ng mga nasa 11th hour group, bakit kayo nandyan? Tumatambay lang. Wala po tumatanggap sa amin eh. Even though hindi kayo tinatanggap ng mundo, it's just okay. Pero sa mata ng Diyos, katanggap-tanggap po kayo. At gagamitin kayo ng Panginoon kung magpapagamit po kayo. So use your God-given talents. Ako, I honor, I praise God for the lives of ating mga musicians. Nakita ko kung paano nagsimula yung mga batang ito. Ang babata pa pero ang huhusay na. Alam ko, sinasabi ko po ito para sa kapurihan ng Panginoon. Alam nila yan. Sila Gab, bata pa lang. Nakita ko na yan. Ganyan palang kalit siya, nakita ko. Ngayon, mas malaki pa sa akin. Walang lakad yan nung araw, puro takbo eh. Sila ni Aves. Sila Arya nakita ko. Pero mga kapatid, sabi ko sa kanila, yung husay nyo, wala kayong pagyayabang. Lahat yan galing sa Diyos. Inangkin po nila yon. Hindi naman po sa pinagmamalaki ko, pero pinagmamalaki ko na talaga. Kita nyo naman tumugtog ang huhusay. 3 lang. Pero busog na busog. Bakit? Kasi alam nila, God's strength is made perfect in their weaknesses. Kinikilala nila. Sinasabi lagi sa akin ni Gab, Tito Laverne, wala naman talaga ako. Biyaya lang ng Panginoon. That's good. Kita mo. Kung sino pa yung mayayabang, yan pa hindi mauhusay. Grabe, ano? Pero mga kapatid, gusto nyong maging maganda ang buhay nyo, simple lang. Lalo ngayon 2024, aminin niyo sa Diyos, you are nobody. But because of God's grace. Amen and amen. Hallelujah. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Now, tuloy po natin ang ating pinag-uusapan. So, binigay po ang sweldo. Let's go back to Matthew chapter 20. Sino unang nabiyayaan ng sweldo? Yung mga nasa 5 p.m. group. Nasa last hour group. And then, ito na yun. Matthew 20 verse 8. Tuloy po tayo sa verses 9 to 12 naman tayo. And when those came who were hired about the 11th hour, they each received a denarius. So, malaki, no? Nagtrabaho ka 1 oras lang, tita. Pero nakatanggap ka 1 denaryo. Walang kakapawis-pawis. Yung 5 p.m., palubog na yung araw eh. Paano yung nagtrabaho ng 6 a.m.? Naku po, inabot nila lahat ng season ng buhay. Marami po mga mananampalataya sa ngayon because we're under the law. Alam niyo po mga kapatid, ang buhay natin para maging, pwede mo na ipanalangin sa Panginoon, you have to be under grace. Hindi mo na kailangan daanan pa yung 7 a.m., 8 a.m., 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m., 12 noon, 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m. until 5, until 6 p.m. Ang haba nun, no? Pero pag nasa grace kayo, you don't have to bagtasin yung lahat ng oras na yun. Lord, I'm under grace. I'm weak, but you are strong. Pag inamin mo yun, okay anak, hindi mo na kailangang maramdaman itong mga oras na ito. Saan ka ilalagay ng Panginoon? Lalagay kita dito. 5 p.m. 1 oras lang. Kailangan mo maramdaman din yung tatrabaho ka. Pero mahirap ba yun 1 oras? Maraming tao sa ngayon nakikipagsapalaran sa buhay. Ang mga mananampalataya, dapat wala sa lengguwahe natin ng sapalaran. Hindi mo na kailangan daanan pa yung maraming oras na yun. Why not? Iso-shortcut ka ng Panginoon. Ito. Hindi po matanggap ito ng ibang mga churches. But this is favor from the Lord. Bakit merong the parable of the landowner's vineyard? Bakit binigay ito ng Panginoon kung hindi totoo ito? Di ba? So, anong ginawa ng Panginoon? Itong mga taong ito, walang pumipili sa kanila, nilagay nila sa 5 p.m. Now, yung bang tinanggap nilang 1 denary, parehas nung tinanggap nung 6 a.m., nung 9 a.m., nung 12 noon, at saka 3 p.m.? Yes. Sino pinaka-relax? 5 p.m. Gusto niyo ba dito? Pwede naman. Kaya nga, ginroup ng Panginoon ito para makita natin eh. Pwede naman. It's your choice. Gusto mo mapabilang sa first group? Gusto mo mapabilang sa 9 a.m., sa 12 noon, o sa 3 p.m.? Walang problema. Pero pag kinikilala mo ang Panginoon, Lord, I am nobody. Talaga? Walang tumatanggap sa'yo? Akong bahala sa'yo. Lagi kita sa 5 p.m. And whatever is right, you shall receive.
So, ang papel natin bilang mga nasa biyaya, recipient lang. Pero ito po mga nasa ibang groups na ito, feeling nila, they have to work for it. O, di trabahuhin nyo. Hindi naman kayo pipigilan ng Panginoon eh. Pero if you believe God's heart, if you give Him the opportunity to show you His kindness and love and goodness, Lord, sige po, walang tumatanggap sa akin eh. Wala talaga eh. Okay? Wala kang kakayahan. Okay, ang puso ng Panginoon is for the least, for the lost, and for the last. Lalagay kita dito. Okay lang ba? Lord, wala nang problema. Wala na pong kasunduan. Basta kung saan mo ako ilalagay, gamitin mo ako. Nilagay siya sa 5 p.m. Nakatanggap, 1 denary. Oh, grabe yun. Amen. Kaya po kayong mga naghahanap buhay, kung ano binigay ng Panginoon sa inyo, you just have to enjoy it. Hindi po tayo kagaya ng mga tao sa mundo nagpapakapagod. Pero ang context po na pinag-uusapan natin, this is believers lahat. Iba-iba lang po yung groups. Pag nagpagamit kayo sa Panginoon, wala kang magagawa. Pag nag-invest ka sa Panginoon ng iyong oras, ng iyong gifts, ng iyong pera, ay babalik po talaga sa iyo yan. Mas marami pa. Wala kang tinrabaho, 1 denary. Linaw na sinasabi ng Biblia. Verse 10, but when yung first hour group came, they supposed that they would receive more. Sabi nila, uy, yung 5 p.m. naka-1 denaryo, malamang tayo mas malaki. Alam niyo naman yung mga nasa first hour group, medyo, ito yung nanghingi ng agreement, ano? Ito yung mga sigurista. Alam niyo, pag nasa Panginoon po kayo, sigurado na kayo. Huwag kayong sigurista. Ito yung mga nanghingi pa ng agreement. Now, and they likewise receive each a denarius. Na-disappoint po sila at nagreklamo sila. According sa kwento. And when they had received it, 1 denary, nakita nila, bakit ito 1 oras na nagtrabaho? Parehas kami. They complained against the landowner. Nakita niyo usually yung mga mananampalataya na nasa ilalim ng kautusan, sila po yung mga, pasensya na po wala po akong naising saktan. But really, sila po yung mga taong entitled. Bakit ganon, Panginoon? Kanina pa ako dumating dito, ito kadarating lang. Parehas kami ng pagpapala. Alam niyo, why do you complain? Because you tend to compare yourself with others. Huwag ganun. Huwag ganun. Ito po yung mga tao sa ilalim ng kautusan. Verse 12, saying, this last men, referring to the last group, have worked only 1 hour, and you made them equal to us who have borne the burden and the heat of the day. Bakit ganun? Wala sigurista kayo. Hindi nyo pinaniwalaan ang puso ng Panginoon. Kailangan nyo pa ng kasunduan? Kasi hindi mo pinagbigyan ng landowner, hindi mo pinagbigyan na ipakita niya ang kanyang kabutihan. What if sinabi ng landowner, mas higit pa pala sa denaryo yung bibigay niya? Kaya lang, hindi Siya nagsabi, hindi, kailangan natin ng kasunduan Usually, ito yung mga taong nagpapasilalim sa kautusan. So, paano sila sumusunod sa Diyos? Sa utos. Pero tayo, hindi. Lord, wala na kautusan. I believe you. Now, anong sabi ng landowner dito sa first hour group? Whatever is right, I will give you. Binigay. Nakatanggap po ba sila ng 1 denary? Yes. Pero sinong pagod? Sinong pagod? Sila. Kung hindi ka ba pagod, sinabi mo, kami na initan. Itong kabila, walang kapagod-pagod. 5 p.m., wala nang wala nang araw yun, di ba? So, sino po itong mga 5 p.m.? Tayo to mga kapatid, under grace. Amen. Now, tingnan niyo po mukhang nakakaligtaan po nila yung kanilang kasunduan with the landowner. Let's go back to verse 2. Now, when he had agreed with the laborers for a denarius a day, he set them into his vineyard. Nakaligtaan. Sandali lang, bakit ka maiinggit sa last hour group? Ang napagkasunduan ninyo is 1 denary. Anong karapatan mo magreklamo? Di ba? Marami pong ganyan mananampalataya. They feel entitled. Panginoon, 10 years na akong mananampalataya, bakit ganito lang ako? Ito, 10 months pa lang. Well, that's the favor of God. Marami pong mga mananampalataya, ganito lang yan. Kung kayo po'y nagpapasilalim sa kautusan, at kayo ay sumusunod sa Diyos because of the law, hindi po mataas na uri ng pagsambayan. Pero kung kayo po'y nasa biyaya, dahil alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos, siyang una nagmahal, hindi mo maiwasang bigyan ng pagmamahal, paglingkuran. Ang Diyos na una nagmahal sa iyo. That's giving honor to Him. Mataas na uri po ito, highest form of worship. Ito po tayo mga nasa biyaya. Amen? Mga kapatid, nasusundan niyo po ako? Amen.
So, dito na, they said to him, because no one hired us, he said to them, you also go into the vineyard and whatever is right, you will receive. Mga kapatid, ito po ang promise sa atin ng Panginoon. Ang kinit po natin ito ngayong 2024. Kung kayo po'y magpapagamit sa Panginoon, this is not conditional na po. But God is giving you the opportunity. Siya po ang lumabas para hanapin ka, tawagin ka. Sana po tumugon tayo. Whatever is right, you shall receive. So willing ba kayo tumanggap at tumanggap ng tumanggap ngayong taong ito? Yes. Amen! So wag na po natin gawin yung maging passive tayo last year. Ngayon po, it's a new season. Ang ganda ng song natin last Sunday. It's a new day. Ano susunod na line doon, Kuya Aves? Fresh anointing. It's coming your way. Amen. It's a season of power and prosperity. It's a new season coming to me. Amen. Amen. Yes, sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Dito na tayo. So, ang mga nasa biyaya po, the last hour group, kinakainggitan po ng mga nasa first hour group. Anong gusto nyo? Kayo po naiinggit o kayo kinakainggitan? Although hindi magandang ugali po ito, no? Pero wala kang magagawa kung kayo po ay nasa biyaya. Talagang kaiinggitan po kayo. Ganon din sa Abraham at saka yung mga anak niya. Kinainggitan po sila. Now, dito na tayo. Sabi ng Panginoon sa mga first hour group na reklamador. Matthew 20, verse 14 until 15. Take what is yours and go out your way. I wish to give to this last man the same as to you. Is it not lawful for me to do what I wish with my own things? Ay, di ba? Karapatan naman ng landowner yun, di ba? And then sabi niya dito, or is I evil because I am good? Alam niyo po sa mga Hudyo, it's a Hebraism. Pag sinabing evil eye, kuripot. Sa Hebrew. Pag sinabing generous eye, mapagbigay. So sinasabi niya dito, in other words, dahil ba kuripot ka lang at hindi ka makapaniwalang mabuti ako, kaya ka nagrereklamo? Marami po mga nasa kautusan, hindi sila makapaniwala na sobrang buti ng Diyos. Kaya po sila nagagalit sa mga nasa biyaya. Wala po tayong magagawa eh. Talaga namang tayo po ay full of favors. Amen? You are greatly blessed and highly favored. Amen. So, sabi dito ng Panginoon in verse 16, so the last will be first and the first last. It happened. Yung mga nahuli na walang kakayahan, gaya ko. Ako po talaga, I see myself as a nobody. 0%. 100% po ang aking Diyos. I see God as my Almighty God. Siya po ang lahat na gumawa ng bagay sa mundo para sa akin. Kaya ako matagumpay. It's all because of Him. Di ba? Tayo pa, pag tayo pinupuri na ibang tao, ano sinasagot natin? Biyaya lang. Wala tayong iniambag. So the last will be first and the first last. Yung mga taong entitled, ihuhuli po talaga ng Panginoon yan. Amen. So, paano po pinapadama sa Diyos ang iyong pagmamahal? Sa pagsunod ba o sa pagpaparangal? This is our solution for today. Obedience is enforced by a commandment. Amen. Di ba? But honor is always by personal choice and deep respect in regards to the pursuit of higher goals. Di ba? Kaya po natin ino-honor ang Panginoon is because yun po yung pinakamataas nating layunin. Bigyan po siya ng kaluwalhatian. At kapag ito po yung nangyayari, nakikita po yung pagpapala at biyaya sa ating buhay ng mga tao sa mundo. Even po ng mga kapwa natin mananampalataya. Kanino po napupunta ang glory? Sa Panginoon. Nagkakaroon sila ng pananampalataya. Grabe, no? Kaya ka pala blessed dahil yung Diyos mo ay tapat sa kanyang pangako. Why? Because we give honor to the Lord. Hindi lang kayo sumusunod sa Panginoon. Yung pong pagsunod, ito po yung mga tao sa kautusan. Once again, ang obedience po, kaya sila sumusunod. Kasi may utos. Tayo, we honor God. It's a form of worship. I believe it's the highest form of worship. Yung honoring nga, elevation. Kaya pala yung word elevation, the same word po iyon. Binibigyan natin ng papuri ang Panginoon because even though walang utos, nag-i-initiate po tayo gumawa ng mabuti para sa Diyos. At kapag nakita po iyan ng mga unbelievers, even po yung mga kapwa natin mananampalataya, gamitin ko na po itong word na ito, yung iba po naiinggit sa atin, yung iba namamangha. Nakikita nila, hindi ka pagod, pero isang denaryo din ang tinanggap mo, kagaya ng mga 6 a.m., 9 a.m., 12 noon, 3 p.m. Pagod na pagod po ito. Talaga namang trabaho ng trabaho, pero tayo 1 hour lang tayo nagtrabaho. Pare-parehas tayo ng tinanggap. Anong tawag dito? Grace. Wow. Pwede mo palakpakan po natin ng Panginoon.
Now, dito tayo. Meron pang sinabi ang Panginoon in verse 16, Matthew 20, bago tayo matapos. Ano ibig sabihin ng Panginoon when He said, many are called, but few chosen? May kinalaman po ba ito sa ating kaligtasan? No. It's all about blessings and rewards na po ito. Kasi ang kinakausap po dito ng Panginoon, mga believers na. So kung kayo po ay nakakapakinig ng mga mensahe na ginagamit sa inyo yung Matthew 20 verse 16 about salvation, na ilan lang ang tinawag para maligtas, it's not about salvation. Lahat po ng mga groups of people dito ligtas na. Kaya lang, nilagay nila yung sarili nila. Gusto nila mapagod. They belong to the first hour, the third hour, the sixth hour, the ninth hour. Pero tayo nasa 11th hour. Hindi tayo napagod because we are under grace. Amen. So ito pa pinakita na pa yung different groups. Saan mo gusto ilagay ang sarili mo dyan? Yung nasa ilalim ng kautusan, yung third hour hanggang ninth hour tumatanggap ng rewards? O dito ka sa 11th hour tumatanggap ng biyaya? Ako mas gusto ko sa biyaya. Ayoko mapagod. Kasi pag pagod po kayo, maapektuhan ang inyong relationship with your family. Maapektuhan ang inyong trabaho din. Papangit po ang production ninyo. Hindi kayo maging productive. Pag kayo po ay hindi pagod, you have all the time in the world to praise God, to honor Him. Amen. Kaya po, napaka-importante po nito. Ayaw po ng Diyos, lalo ngayon 2024, sabihin mo sa sarili mo, ayaw ng Diyos na mapagod ka. Ayaw niya. Amen. He wants you to enjoy life to the fullest because He loves you so much. Now, let's go back to this question. Ano ibig sabihin ng Panginoon? For many are called but few chosen. Wala po itong kinalaman sa salvation. Kung kayo po'y mananampalataya na, ligtas na kayo. Hindi po mawawala yun. Dito na tayo. Pakilagay nga po mga kapatid sa truth to think about. Ito lang po ibig sabihin ng Matthew 20 verse 16, yung last part. Many are called but few are chosen. All of us, tayo laborers, mga Christians, were called by God, the landowner. But God chooses those few who allowed, itong few na ito nasa 11th hour, who allowed Him and gave Him the opportunity to show the goodness of His heart. Maraming Christians po sa akin, they do not give the Lord opportunity para ipakita ang kanyang kabutihan. Lord, hindi pwede. Kailangan ko magpagod pa Panginoon kasi pag hindi ako kumilos, walang kikilos. Hindi mag-flow ang blessings mo. It's up to you, mga kapatid. But, if you are part of this few, that you will allow God to show you His kindness and generosity, why not? Punta ka sa 11th hour. Isang oras na nagtrabaho, pare-parehas ng sinuweldo. Amen? So, yun po ibig sabihin ng Matthew 20 verse 16, for many are called but few chosen. So, God loves you so much. Ngayong 2024, mga kapatid, spend time more with God. Ayaw po niya kayo mapagod. Occupy till I come. Habang naghihintay kayo sa muling pagbabalik ng Panginoon, let us enjoy His love, His faithfulness, His grace. Huwag tayong mapagod yung tipong pagdating ng Panginoon, haggard tayo. Hindi, habang inintay natin siya, fresh na fresh tayo. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Diba? God is so good. Amen. So, church, kung kayo po ay nanonood sa akin habang tinatawag ko si Ate Lace and rest of the praise and worship team. Mga kapatid, alam niyo po, ang ganda na ating message for today. Salamat sa Panginoon for giving us this message. Many are called but few are chosen. Kung kayo po ay hindi pa mananampalataya, hindi kayo kabilang dito. Because ito pa yung pagbibigay po ng blessings and rewards and grace, I believe. Now, gusto niyo po maranasan yung mapabilang sa 5 p.m. group or the last group na nagtatrabaho kayo pero hindi kayo napapagod. You have to agree with God. Sabi ng Diyos, kailangan mo tanggapin ang kanyang bugtong na anak. Tanggapin siya at maniwala kayo sa inyong puso that He was raised from the dead and then you will be saved. Laverne, anong gagawin ko? You have to pray this prayer with me na nagmumula sa inyong mga puso habang binubuksan inyong bibig. Pwede po ba yun? Sige po, let's pray. Sabihin mo po itong panalangin ito. O Diyos, kinikilala ko aking sarili. Walang kakayahan. Walang kapangyarihan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, naniniwala ako at inilalaga ko ang aking pananampalataya sa iyong bugtong na anak na si Kristo at sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo.
pinawi ng lahat ng kasalanan ko. Salamat, O Diyos, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. Dahil po ang aking pangalan ay isinulat mula sa aklat ng buhay. At hindi na po ito mabubura pa kailanpaman. Amen. Amen. Yes! Congratulations! Kung kayo po ay sumunod sa panalangin yan, kayo po ay ligtas na. Manampalataya po kayo. And please, join us every Sunday. Mas mainam on-site. Kasi iba po yung corporate anointing na meron tayo dito sa church. So, church, tayo po tayo. At alam niyo po ba, kung ba't natin nararanasan ang biyayang ito, it's all because of the finished work of Christ on the cross. Abang inaawit po ni Ate Lace yung song na ito, tama ba yun ang ating ate? Sa krus ay yung tinapos. Pwede po ba tayo magpasalamat sa Panginoon kung bakit tayo 5 p.m. Isang oras lang tayo nagtrabaho. It's because of Jesus' finished work on the cross. Amen? Sige po, mga kapatid, even po yung mga nanonood online, join us as we sing this song. Sa krus ng Kalbaryo, binayaran ang lahat ng kasalanan ko. Inako mong ganap, dusa, sakit at paghihirap. Iligtas ang tulad kong hindi karapat-dapat. Salamat, Jesus. Purihin ka, Jesus, sa Purihin krus ka, aling Diyos. lubos. Minsan pa, Sa kamatayan mo, sa krus ng Kalbaryo, binayaran ang lahat ng kasalanan ko. Inako mong ganap, dusa, sakit at paghihirap. Niligtas ang tulad kong hindi karapat-dapat. Purihin ka, Jesus, sa krus lubos, iyong tinapos. Amen. Church, once again, church, I would like to remind you, you don't have to go through itong 6 a.m. until 6 p.m. Haba nun. Mapapagod po kayo. You don't have to go through 9 a.m. to 6 p.m. Haba rin po iyon. That's 9 hours. You don't have to go through 12 noon hanggang 6 p.m. Haba rin nun. 6 hours po yun. Even po yung 3 p.m. until 6 p.m., 3 hours po yun. Gusto lamang po niya, i-enjoy mo lang trabaho mo. 1 hour lang. It's enough. Wow! Kung kayo po'y nakikipagsapalaran sa buhay, alam niyo po ang tawag dito, unbelief. Kasi, sabi mo sa sarili mo, even sa Diyos, Lord, pag hindi ako kumilos walang mangyayari. It's not true. As long as ini-enjoy mo ang trabaho mo, ginagawa mo lang, hindi mo na kailangan makipagsapalaran. At sinabi mo sa Panginoon, Lord, ikaw ang kikilos sa trabaho ko. Lalagay ka niya sa 5 p.m. Yung tinanggap po ng first hour group, ng third hour, 9th hour, 12, yung 12 noon, tatanggapin mo rin. Amen. Ang tawag po dito ay biyaya. Ngayon, church, kung sino po dito ang gusto ng biyaya, gusto rin po ito ng Diyos para sa iyo. Ayaw niya napapagod ka. Kaya po niya tinapos ang lahat sa krus. At tayo po mga nasa biyaya, hindi tayo nagpapabaya. Kung meron tayong mga trabaho, pinagbubuti natin. Kasi this is giving honor sa Diyos. And the more po nakikita yung magandang trabaho natin, napapapurihan po ng mga tao sa mundo and even po yung mga kapwa natin mananampalataya, yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. So kaibigan, please make a choice today. 2024. Uulitin mo pa ba yung pagod mo nung nakalipas sa taon? It's nonsense. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. You just have to enjoy Him. Magtrabaho tayo sa Kanyang ubasan. Let's spend more time sa gawain sa Panginoon para mas maraming taong maligtas bago dumating ang Panginoon. Amen? So, I would like to pray for you. Kapatid, ano man pong kabigatan meron ka sa pagpapasya. Ang Diyos na nagsimula, siya magtatapos, but you have to make a decision. Ngayong 2024. Let's pray. Salamat aming Diyos dahil sa mensaheng binigay mo sa amin. Indeed, pinapakita mo po sa amin. Ang mga mananampalataya ay bahagi po ng iba't ibang mga grupo. Pinili po nila ito. But Lord, pinipili po namin ngayon in the name of Jesus. We want to be part of the 5 p.m. group. Ngayon po 2024, this is our decision. Through your grace, Panginoon, ayaw po namin mapagod. But Lord, gagamitin po namin yung mga God-given talents and gifts na binigay mo sa amin for your glory. Oh God, thank you so much.
At dahil dito, O Diyos, whenever po, Panginoon, uunahin namin ang iyong kingdom, and all of these things will be added unto us. Lord, thank you. Yung hinahabol po ng mundo, humahabol sa amin. Dahil, Panginoon, kailanman hindi mo kami pagkukulangin. Panginoon, lahat po ng mga nanonood ng aming broadcast today, and even, Lord, mga kasama ko dito sa church, Panginoon, tulungan niyo po kami sa iyong biyaya. Magkaroon kami ng mga personal revelation about this message. That indeed, Lord, pinili mo yung few who have chosen to give you the opportunity para ipakita mo sa amin ang iyong puso, iyong mapagmahal na puso. Lord, we want to be part of those few. Amen. Thank you so much, Father God. Ang lahat po ng aming papuri at pagpaparangal ay sa iyo lamang, O Diyos, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Morning, Church. See you next Sunday. Salamat po. Amen! We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the chat kung ano ang favorite part mo sa ating preaching today. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. But if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how to give your tithes and love offering. Our details are shown on your screen right now. You can use our account number and simply scan the QR code for our bank details, especially if you are outside the Philippines. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let us lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that it is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Lace, and we hope to see you next week. Keep this in mind, you are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.